Sa totoo lang sir, isa sa mga factor ng panalo ng napakalaking mandate na binigay ng taong bayan kay President Bongbong Marcos is because yung pangako niya na continuity, Oo. na sabi niya na itutuloy ko yung mga nasimulang proyekto ng Duterte administration. So yun yung yun yung dahilan kung ba't siya nanalo at malaki ang binigay na tiwala ng taong bayan. Sumabog kasi yung transformer along the way. Pinaputol. Saan banda? Saan banda? Ewan ko. Saka kailangan niya na renegotiate. Which brings us also, sir, dun sa foreign policy statement. Yes. Yan. So, ayun na nga po. During the SONA, meron categorical. Oo. Palakpakan pa yung mga tao. Isa sa highlight ng SONA niya, Yung atin ang West Philippine Sea. Which is, Palakpakan ng mga again, nung campaign, sinasabi niya yan na dapat makipag-dialogo tayo. Sinabi naman niya dito sa SONA na diplomacy and dialogue is the only way we should resolve our differences. Pero, hinirit niya bigla na atin ang West Philippine Sea. Without really, parang yun sir, sa akin is really more of a provocation na rin eh. Correct. Udyok naman ng Amerikano yan. O joke eh. Kasi Yun yung line na gusto nila. territorial yan ng Amerika eh. Wala nga tayo pa. West Philippines eh. Ibigay ko lahat sa tubig yan eh. Inyo na yan. Ubusin mo ang dagat dyan. Tubig, inyo na yan. Wala akong pakialam. Huwag ka lang mag-landing-landing dito sa mga Sa ating territory beach. mismo. Lalo na kung may mga magagandang babae dyan sa beach. Huwag kayong pumasok dyan. Pero West Philippines, inyo na. Clarify lang natin, sir. Gets ko yung sinasabi ninyo. Pero yung sinasabi kasi ni Pangulo, bilang abogado, alam niyo to, sir. Yung term niya is atin ang West Philippine Sea, which implies ownership. Pero, yung area na yon, tama kayo, sir, dagat yan, hindi siya capable of ownership. Ang exception ay yung tinatawag nating territorial waters. Dito sa Yan, loob. oo. So, yan yung Within the 12 nautical miles. Oo. Kung naka Yes. Correct. So, pero, ang tinatawag nilang West Philippine Sea ay exclusive economic zone natin. So, exclusive economic zone, hindi siya strictly ownership. Hindi. Kasi yes sir, kasi ang ownership, merong kaakibat na rights, di ba? Ano yung rights dun sa ownership? Alienation, pwede mong ibenta. Possession, you can hold it. Pwede, tapos usufructuary rights, pwede mong gamitin, at yung paggagamit nun, pwede mo rin ibenta yung or i-lease out yung gamit na yon. Pwede rin i-lease. So yung mga rights na ito, hindi yan lahat present sa exclusive economic zone. Ang karapatan lang dyan ay yung paggamit. Exploitation. So, explore and exploit. Economic zone. So, kaya economic yung zone na tinatawag doon. Doon sa pagsabi ni Pangulo na atin ang West Philippine Sea, medyo misleading. Kasi parang lumalabas na meron tayong ownership. Hindi naman lahat ng rights ay present doon under the UNCLOS. So, under the United Nations Convention on the Law of the Seas, hindi siya ownership pag meron kang exclusive economic zone at kahit dun sa tinatawag na extended continental shelf. So, the President himself, medyo Misleading. oo. Tapos, ang weird ng transition niya nag-start doon, parang sinasabi niya, he's talking diplomacy, tapos biglang nag-transition siya to atin ang West Biglang Philippine nag-rhetoric Sea. na claim. Tapos bago nun, sir, naalala niyo yung nagkaroon ng issue kay Vice Admiral Carlos dun sa rotation and resupply sa Ayungin. Medyo controversial pa yon. Shortly after that, nagkaroon ng usapan between the Philippine representatives at Chinese representatives. Tapos in-announce ng Pangulo na mayroon tayong de-escalation. So ito yung konteksto nung bigla siyang nagsalita na atin ang West Philippine Sea. So parang ang lumalabas, hindi tugma-tugma yung mga public statements ng ating Pangulo, both inside and outside of Congress.
Kasi sasabihin niya de-escalation, tapos parang medyo, ano Yes. yun, di ba? Parang nag-uudyok ka dun sa, Tsaka sa pag atin sinasabi ang- mo atin to, you're ignoring na there is a dispute in that area. Na hindi lang naman China yan, meron pang ibang claimant states. Alam mo kasi, historically, from yung tubig na, yung the waves ba, yung balod ba? Ang inhangot malod. From there, you count noon, the 3 mile, yun noon, the original concept. But by international agreement, ito in-extend yan ng 12 miles. 12 nautical miles. Kasali na ang hindi territorial yan. Though we do not exercise sovereignty beyond it. Ito lang yun economic zone natin. Parang in the sense that it was a part of a global agreement na iyo itong hanggang dito. Pero wala talaga yan historically. 3 miles lang yan noon. Dati, Yun lang yung territory mo. Ito by convention, parang yung economic zone mo, parang territorial. But it doesn't mean to say that you have to go to war because there is somebody doing business there. You're gonna drive them away. So, yun ang status dyan. But by courtesy, yung lahat ng mga bansa na, lahat ng buong mundo, we have observed the 12-mile limit. Yung ano dyan, but you do not claim any exclusive right there. except to Hindi- explore and exploit. Sa Except EEZ. yung economic Yung economic rights. Yung 12 miles, yun yung economic zone mo. Parang misled yata ang mga tao tungkol sa ano yung karapatan natin dun sa lugar na yon. Yes. Kasi parang merong mga nag-iisip na pwede nating paalisin Yes. yung mga ibang Kasi nga barko ang, doon. ang ano is atin to eh. Correct. It implies na parang atin yan, tas inaagaw sa atin. Ah. Parang kinukuha Possession. sa atin. Oo. Pero yun nga, yun ang natutunan ko. Yun ang tinuro sa amin. Baka nagkamali yung basta dito, territorial. Dito, hindi you cannot extend the territorial to 12 mile. No. Beyond Economic zone siguro. Yes, sir. So, Parang harapan ng bahay mo. Hmm. Na ikaw pwede ka mag-park yung sasakyan mo, pero hindi sa hindi iyo sa yun. iyo yung parking slot na yun. Oo. Correct. So, Pero by ano yan, parity yan. Ito respetuhin mo. Amin lang ito, parang fish fund namin to. Total kayo, binigyan kayo ng fish fund. By agreement that meron kayo, meron kami. So doon ka ano sa iyo. tapos meron pa silang karapatan, freedom of navigation. Pwede nilang daanan. Oo. Ah. That freedom of navigation is open. So, dun sa pagsabi nila, sabi ni Pangulo, dun sa Kongreso, yung konteksto nito, yun nga na meron tayong supposedly may de-escalation. So, nagko-kontra-kontra na yung mga sinasabi niya. Sa tingin ninyo, meron pa siyang hindi sinasabi sa So atin? naniniwala ba kayo na itong South China Sea ginagamit lang na issue sa isang mas malaking issue Amerikano yan. sa Asia Pacific? Just to make sure na dito they have that Gawin tayo ng base. makagalaw sila dito Yes. For the without the staging point. interference of China. They're being there because they're claiming that there's parang gano'n. Gagawin tayong staging point. Importante din po yata kasi yung navigation doon. Dahil daanan din minsan. Freedom ng of navigation. Yan. Lahat, Yes. without exemption. Yan. Lahat. So yung daanan din kasi ng nuclear submarines. Oo. And saka that's I think 3 trillion worth of trade Oo, ang dun sa dumadaan area dyan na sa... yan. So, meanwhile, meron din siyang hindi binanggit. Housing. housing. Sir, naalala ko, nung Pangulo kayo, isa dun sa
very clear yung housing policy ninyo. Pag bigay niyo, remember yung yung housing ng Yung mga mga awarding police, na- na awardees or military police yata, na pinasok ng isang grupo ng urban poor. Binigay niyo na sa kanila yun. Sabi ko sa yung may housing project ako dito sa Luzon. Ginagawa pa along yung mga squatters, yung nakatira doon sa outlying communities. Hinintay lang nila na matapos yung pinakahuling Huling pako. Nung napako na, Nung nabuo na. inoccupy ng mga tao. So, pumalag itong mga military pati police to diffuse the kasi may mga awardees na eh. Correct. Yes. Sir. So they were ready also to occupy yung award sa kanila. Inuunahan sila ng squatters. So, I was faced with a dilemma. But ang dilemma is the overriding principle there is puro Pilipino ang kaharap ko. Ang kontrolado ko, ang military, ang police, hindi ang civilian. Ang police, hindi ko na talaga, ang civilian, hindi ko na talaga mapaalis. Magpakamatay na yun doon eh. Correct. Lalaban na yun. So sabi ko sa military and police na bata, relax na lang kayo. Gawaan ko na lang kayo ng bago. Magawa na tayo ng bago. Huwag na natin yan, Pilipino yan. Masakit naman sa dibdib yung baril mo ng isa dyan kasi lumaban. Bahay yan eh. Pagkain, bahay. Hindi natin pwedeng ratratin yung mga gano'n. Balansehin na lang natin. Tayo ang sa gobyerno, tayo ang mag-atras. That's what I told the military. But I made a lot of compensation there along the way. Sa lahat ng bagay, yung housing. Matagal na yon, so parang nabawi ko rin yung iba. Especially yung housing dito sa yung tinamaan sa Yolanda. Sa Yolanda. Yes, sir. Yes, sir. Mukhang weakness kasi ng current administration ang housing. Halimbawa, nagkamali si Ang laki ng pangako eh. Ang laki talaga. Hindi lang sabi niya, walang nagawa. Sabi ko, hindi na lang rin ako ng sabi niya. Wala daw akong nagawa. Sa Yolanda, Sa Yolanda Sabi ko, housing. ha? Puta ng Yolanda, kinabukasan na saan ka? Nandoon na ako sa Yolanda. Ikaw yung taga Leyte, ako yung taga Davao. Nandoon na ako. Dynasty nila yun doon. Nagpapasalamat pa rin nga pala yung mga tao sa Leyte para sa ipinakita ninyo. Nagkamali siya doon. Nagkamali talaga siya. Nagkamali siya doon. Pero dito sa SONA, hindi na nga niya binanggit ang housing kasi malaki yung pangako niya. Pinangako niya ito. Hindi ito campaign promise. Pinangako niya ito siguro mga mid-2022. Kasi andun pa ako noon. Nung in-announce yun, ni-reiterate pa ni Pangulo nung December 2022, January, si Speaker pa yung nagsabi, attainable yan, 1 million housing units per year for a total of 6 million sa buong term niya. Pero ang daming problema nangyari kasi hindi na paghandaan yon. Halimbawa, ito na lang, 2024, nag-issue ng executive order si Pangulo na inventory ng lahat ng public lands, lahat. So, LGUs, national government, GOCCs, para magamit yung lupa na yun para dun sa housing, maabot lang yung ambisyon. Medyo controversial yon kasi nga pinagkakakitaan din yan ng mga LGUs as well as some of the GOCCs. Ang malala nun is in 2024, ito na lang, 2023, in-announce ni Secretary Acuzar na ang matatapos niya by 2024 is 100,000 housing units. So wala pang 10% nung pinangako nila. So ni-revitalize, nagsabi yung Pangulo, hindi, kaya pa yan. So nung tinutuloy niyan, ito very recently, ito a few weeks ago lang, nagsalita si NEDA Secretary Arsenio Balisacan at sinabi, hindi kakayanin yon, masyadong ambisyoso. Hindi niya sinabi yung ambisyoso, but hindi kaya yung 6 million, 3 million na lang.
Pero at the same time, nagsasalita si Secretary Acusar na